Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or share. At ayun, welcome back mga ka-adventure. Pagpasensyahan nyo na po dahil bago lang ako nakapag-upload at bago ko lang to na edit yung aking adventures ng mga nakaraang linggo pa po ito. Masyado lang po na busy dahil mayroon po tayong pinagkakabalahan ngayong mga araw ito, itong mga nakaraang araw. Kaya ngayon ko lang po ito na-edit at bago ko lang po natapos i-edit ang video na ito. At enjoy watching na lang po mga ka-adventures. Yun na nga mga ka-adventures. Ang ganda sana ng timing ko. Medyo luminaw yung spot dito sa isla. At ang dami sanang bait fish. Kaya lang wala masyadong agos. Kaya wala rin nagpakitang logic sa mga oras na ito. At dito mga ka-adventures, umurong lang ako konti ng mga 10 meters galing dun sa unang dinayban ko o sa unang sinisiran ko. At dito may mga natatanaw sana akong red bass, oriental sweet lips at Maurice perch o kanlay. Pero yung naging curious dito na lumapit yung Maurice snapper o Maurice perch o yung kanlay. Goods na rin kaya tinira ko na, pang ulam pa ito. Sayang naman kung hindi ko pa papanain. At dito lang pala ito sa mababaw lang na area dahil halos warm up dive pa lang ito dahil pangalawa o pangatlong dive ko pa lang ito. Kaya hindi pa ako pumunta doon sa medyo malalim. Kaya kung mapapansin nyo, yan lang yung bato na pinistuhan ko o pinagtaguan ko. Same spot pa rin po mga ka-adventures. At bumaba lang ako konti sa medyo malalim-lalim. May mga oriental sweet tip sana dyan sa baba. At may bayang na yan na paikot-ikot. Kaya lang hindi rin ako nakapana. At umahaw na ako para lumipat sa panibagong spot. Dahil medyo matamlay na nga yung spot na yun. Dito na pala ako sa spot kung saan ako nakapana ng GT o madalas nakakapana ng GT o ng mamsa. At sa pagkakataong ito dalawang pondo na yung ginamit ko dahil nung mga nakaraang laot ko dito o yung pagpunta ko dito naputol yung lubid ng aking pondo. Mabuti na lang napatingin ako sa bangka at yun na nga nakita ko naanod na at mabuti na lang naabutan ko pa dahil kung hindi nako lalangoy akong papunta doon sa isla at hihingi ng rescue para lang habulin yung bangka natin o bangka ko. At ito pala yung aking pangalawang isda mga ka-adventures, surgeon fish o labahita. Dito lang din sa mababaw na area. Nagmerienda muna ako mga ka-adventures dahil nakakaramdam na ako ng gutom dahil hindi ako nakapag-almusal sa bahay bago man lang ako umalis. At eto, balik dive na ulit tayo. Target lock na kagad sa isang
yellow spotted rabbit fish o samaral. Akala ko hindi ko yan tinamaan, yun pala na spine shot dahil nakatalikod, kaya akala ko hindi ko tatamaan. At yun, napaganda pa pala ang tama, hindi na nakagalaw yung isda. At pagkatapos kong mai-secure yung rabbit fish o yung samaral sa aking buya, pinuntahan ko na itong bahayan ng mamsa, kung saan madalas ako nakakapana ng mamsa o ng GT. At ngunit wala akong nakita, wala pa siguro nakapasok dito. Kaya ang ginawa ko lumipat na ako ng iba pang area at nagbaka sakali na may mapana pa tayong panibago, dahil 3 piraso pa lang yung ating huli na isda, hindi pa tayo makakabawi sa panggasolina. At sa di kalayuan may natatanaw akong unicorn fish o yung surahan. At syempre namili na ako ng mas malaki kagad sa grupo. At ika nga ang sabi nila maghintay ka lang lalapit din yan. Pero kung alam mong hindi mo rin kakayanin wag mo nang pilitin, dahil isang napakadelikadong gawain yon. At mabuti na lang marami pa akong hangin nung lumapit sila, kaya nakakuha ako kaagad ng isa sa kanila. Nga lang napaka taas ng patama. At kahit mataas ang patama nito mga ka-adventures hindi ito basta-basta makakawala, dahil napakatigas ng balat nito. At ayun mga ka-adventures, ahon muna ako dahil nakakaramdam na talaga ako ng gutom. Kaya ang ginawa ko nagmerienda uli ako, dahil dalawa naman yung biskwit na binili ko. At eto, 2 piraso lang yung laman ng aking buya. Bali pang-4 na isda pa lang yung ating unicorn fish. Hindi pa tayo bawi sa ating pinangbiling gasolina. Lugi pa tayo kung tutuusin. Kaya eto, merienda na lang muna para makapag-dive na ulit, makapag-concentrate sa pamamana. Shoutout na lang muna tayo mga ka-adventures habang naghihintay ng isda na lalapit, kung may lalapit man. Shoutout nga pala kay Tarzan and Palawan, kay Larry Amos Hilario Lacuachero, Saudi Boy, Sundalong Espiro, at higit sa lahat kay Ma'am Rosana Villahermosa, na talagang paulit-ulit na nanonood ng ating mga ina-upload na video gamit ang kanyang iba't ibang gadget o sa iba't ibang account mga ka-adventures. Kaya salamat po sa mga solid na sumusuporta at sa mga silent viewers po natin dyan. Maraming salamat po sa inyo mga ka-adventures. At dito naka target lock na tayo dito sa Yellowtail Trevally. Okay na rin, pwede na rin itong pang ulam, pwede na itong pang prito. Kaya pinuha ko na o pinana ko na. At na headshot nga lang, headshot sa buntot. Dito lang pala ako sa mababaw na area nag-dive o nag-hunting, dahil sa unahan konti nandun na yung bahaya ng mamsa. Hindi ko masyadong nilalapitan dahil baka mabulabog kung sakali mang mayroon ng pumasok na GT. At dito sa malapit na o sa pangantuhan na nakakita sana ako ng marble grouper, kaya lang hindi ko kaagad nakalabitan dahil out of range pa. At siguro may narinig siyang kumalabog, kaya agaran siyang pumasok, kaya hindi ko agad nakalabitan.
Panibago nga pagsisid po mga ka-adventures dito sa Pangantuhan, pero ibang area naman ito. Dun sa bandang unahan mayroon akong nakikita sana na unicorn fish o surahan, kaya lang medyo maliit pa, pero plano ko na rin sana nga panain dahil kulang pa nga yung ating ipang bebenta o ipang uulam. At ayun nga, hindi pa rin lumalapit. Naghihintay pa rin ako at nagbabaka sakaling niya ibigay yung tamang distansya para makalabitan. Nang biglang pagtingin ko sa aking kanan, meron palang papalapit na GT. Hindi ko nga lang agad na ipaling yung pana dahil mabigat i-maneuver yung ganitong klase na pana dahil napakalapad. At ayun nga, sayang na yung GT, hindi natin kalabitan o hindi natin na paana. Sayang na sayang mga ka-adventures. Sayang mga ka-adventures. Yung sarahan ko sa tinitingnan ko, nasa kanan ko na pala yung mamsa. Sayang. At eto na yung aking muling pagbalik dito sa bahayan ng mamsa o ng GT o ng Giant Trevally. At nagbabaka sakali na akong may laman na o may pumasok na uli na GT. At eto na nga, ang saya ko, iba ang sayang naramdaman ko na nakita kong may laman na nga. At hinihintay ko uling umikot o bumalik sa tamang pwesto para kalabitan. At nung lumabas na mga ka-adventures agad ko na nga tinira, hinanapan ng magandang anggulo at bahagyang tumagilid pa nga para medyo malapad yung papatamaan natin. Kaya nga lang hindi masyadong napuruhan mga ka-adventures at nakapanlaban at naisuksok na doon sa ilalim at tumagos siya sa kabilang butas ng bahayan. At hindi ko masyadong binibigyan ng line, baka ipulupot niya nga doon sa ilalim. Kaya lang sa hindi ko inaasahan at hindi ko malaman sa kung anong kadahilanan at biglang gumaan yung line. Ang iniisip ko doon natanggal lang sa pagkakasabit at hindi pala tuluyan ng lumuwag at nakawala ang GT na ito mga ka-adventures dahil siguro nagsarado yung flapper o yung kanyang sima. Ay, ginaya. Ay, kasaya ako ka-adventures. At nakalitaw. Nagsara ang flower siguro. Dakka po. Grabe kasayang. Hindi na tayo mga ka-adventure. Sayang yung mamsa. Ilang nagsarado kasi yung sima. Sayang talaga, hindi na para sa akin yun. Ito na araw ko na lang yung ulit babalikan. Baka sakaling magkakang tuloy ng laman. Sayang talaga. Hindi na ako. Ako na rin mga ka-adventure. Hindi na rin pala ako nakapag-video mga ka-adventures nung nakarating na ako sa bahay. Hindi ko na rin naibenta yung mga isda dahil pang ulam na lang, kulang pa sa pangbenta rin mga ka-adventures.